Kanya walang banaling pag-aasawa. Amen. May parusa yung pangangalo niya. Yes. May parusa, yung iba pera, yung iba patay. Patay yung iba. Patay. Gusto ko sagutin ng millennium. Sa millennium, pag titignan ng mga pag-aasawa ngayon, o sabi ng mga unbeliever na yan, mukha rin extreme sa millennium. Kasi sa millennium, wala nang kabaret, wala na yung mga diskuhan. Kahit yung mga, yung iba ng tao ngayon, kala nyo medyo hulsam. Yung akala nyo hulsam, may halong anointing ng demonyo. Yung influensya sa school, hindi nyo alam. Amen. Hindi kausapin, no? Kausapin. Tapos harap mo. Kasi nasanay na laro-laro. So, na-focus mo sa ibang bagay. So, balik tayo sa, ano, yung theocratic, mukhang extreme yung millennium. Brother mo na. Ano? Kasi may nanana. Muna kasi marami akong manindiyan eh. So, ibig sabihin, yung extreme, ibig sabihin, maluwag ang Diyos. Sa panahon ng kanyang pamumuno, nakakalusot yung Israel. Itayin natin sa atin, yung teaching natin, sabi mo, malayo yun sa theocratic sa ating panahon yun. Wala pa tayo. So, kung ipapattern natin, hindi ko alam kung masusundan niyo yung tanong ko. Kasi sa akin, nakita ko, kanina habang naliligo ako, sumagi sa akin eh. Kaya ko na itanong to, kung ang hukom ngayon ay hindi mas kasing tulad doon sa panahon ng paghukom. Kung extreme talaga, tulad kasi ngayon, para sa akin lang naman. Para sa akin, talagang grabe yung extremity ngayon kasi pati bakanting oras talagang walang laya. Ganun na. Ngayon, i-pattern natin doon sa theocratic form of government. Diyos mismo eh. Pero, nakita doon na talagang maluwag ang Diyos eh. Bakit? Kasi kung hindi maluwag ang Diyos, bakit siya nakakalusot? Nakakagawa sila doon ng pagsamba sa mga Diyos-Diyos. So, paano natin yan? Sabi ko kanina, mata ng sanlibutan. Sa mata ng Diyos, hindi extreme yun. Kung ikaw may revelation, makita mo hindi extreme yun. Pero sa mata ng sanlibutan, extreme. Sa mata kasi ng sanlibutan, hindi nila naiintindihan eh. May sarili silang katwiran eh. Ngayon, gagamitin niyo yung salitang extreme para lang sa sake ng pinag-usapan natin. Kasi ang sabi ko, mata ng ibang tao yun. Ganina. Ngayon, gagamitin ko na yung salitang extreme. Mas extreme ang higpit ng Diyos sa Israel compared sa atin na sa panahon tayo ng grasya. Ang problema, inaabuso ang grasya. So, merong side na extreme sa Israel, which is yung yoke. Di ba sabi kay Kristo, take my yoke upon you. My burden is easy. My yoke is easy and my burden is light. Papalit lang tayo. Yung yoke ko, yan ay kunin mo. May yoke si Kristo, di ba? Yan ay kunin mo. Kasi magaan yung bibigay ko sa iyo. So, may gumaan dito sa hentil. Mas mahirap yung kalagayan ng mga lumang tipan sa higpit ng Diyos. Dito, marami tayong pasensya. Dito kailangan gumana yung pasensya. Grasya. Pag ng grasya. Ngayon, yung sa susog yan sa word ko na mukhang extreme yung sa paglabas. Yung old. Pero, gagamitin ko yung word mo na mas extreme ngayon. Pagdating sa progressive revelation. Sa mata rin. Sa mata ng iba, mukhang extreme yung progressive revelation. Sobrang extreme kayo. Pero in reality, diyan matutupad yung sanctification, holiness, yung mabuong tani. Hindi ka naman panatiko na katulad yung nangyari kay Jim Jones eh. O yung example sa akin. Ano ka eh? Binigyan ka ng Diyos ng paraan paano yung anak mo ay mapaging banal, mapalinis. Mukhang extreme kasi ang sanlibutan nadaya na. Nadaya na yung sanlibutan kahit yung mga lukewarm Christian na
bayaan mo na, Diyos din gagawa niya. Okay? So, yung revelation na binigay sa'yo, mahirap tanggapin. Kaya, extreme. Bigyan ko kayo ba ng extreme? John 6:66. Pakibasa. Extreme. Pakibasa yung John 6:66. Pakibasa, Sister Erika. John 6:66. And this is said to prove for himself that what he would do. 666. Bakit John 66 lang? Kulang ang antikristo mo. John 666. 66 na sabi ko, tatlong size. Dalawang size lang eh. Hindi kulang yung microchip mo. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit sila umaplas? Hindi, this is a hard saying. Hanapin mo may hard saying? Sister Jelay, hard saying. Mas taas pa na sa baba. O, iniwanan na yung mic kay Irish. Sige, hard saying. Baba. 60, 65. Gulo-gulo mo ha? 65. And he said, forsake I unto you, that no one can come unto me except it were given unto him of my Kaya tayo, nagreklamo sa sinasabi ni Kristo. Parang hindi nila naunawaan. Ganyan nangyari sa atin eh. Gusto natin lumakad sa salita, sa pahayag. Then, hindi nila iununo na may espiritu na paggaling sa ibang tao na lalong hindi unawain. Yan ang espiritu ng pagkabulag eh. Imbis na unawain, hatulan. Kondenahin. Yan ang nangyari. There are some of you that believe na. Yung believe na, hindi dahil hindi nila maintindihan. Ayaw nila intindihin. Sinasadya na ang ignorance. Willful ignorance. Dati, nung hindi pa tayo ligtas, ignorante tayo. Pero ngayong ligtas ka na, pwede mo sadyain, hindi unawain yung mensahe niya. Pwede mo masamain. Pwede mo gawa ng iba-ibang kwento. Pwede mo ibahin yung kwento. Piliin mo lang yung masasama, kaya nasabihin, pasamain mo. Ay, harap doon. So, Harap doon. yan yung hindi rin eh. Yung gusto niya, misrepresentation. Hindi ko lang ito. Yung mga nagsarado kay Kristo, extreme ang tingin nila. Extreme yan. Alam nyo, hindi pa abot nila yung sinasabi ni Kristo. Dahil hindi niya abot, hinatulan extreme. Bago mo sabihin mali o tama isang bagay, ano dapat mong gawin? 60? 60. O, akyat tayo sa 60. Ikaw si Dodo. Harap mo doon si Dodo. Si, Ayan, o. Ikaw din harap. 60. 60, Sister Jelay. Kanina pa. Many therefore of his busy day when they had heard this saying, this is an hard saying. O yun, hard saying. Extreme. Anong sulat yung hard saying? Yan yung bintang na extreme. Kaya nga, sa mata ng tao, ikaw ay extreme. Sa mata ng Old Testament saints, Barrel, susok sa extreme. Unless your righteousness exceed the righteousness of the Pharisees and Sadducees, you can no wise enter the kingdom of heaven. Extreme yun. Lalampasan mo pa sila. Revelation yun. Hindi lalampasan sa pagiging legalistiko. Lalampasan mo sila doon sa pahayag. May another verse yung hard saying, yung divorce. Matthew chapter 19. O, 19:7. Saan yung 19? Hindi. 19 verse 2 po. Itanong natin anak natin. Reminder. Jim, pakibasa. Pakibasa sa likod. Bigay mo sa likod. Bigay mo na sa likod. The great multitude followed him, and he
and said, and he has Nasa mga ang heart say? said unto them, Nasa mga ang heart say? Baba ka, baba. 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 Walang hard saying. Walang hard saying. Walang heart say dito. Doon yung sa John 6:60. 60. John 6:60. Type mo hard saying. So, di ba mali, baka nagkamali ako. Ayun, John 6:60. Nasa John 6 lang yung heart say. Dito naman, parang hindi nila natanggap eh. Wala. Wala And sa then, Matthew. doon sa Matthew 19, hindi matanggap ng disipulo yung sinasabi ni Kristo. Na-extreman din sila. Ano? Hindi kami pwede maghiwalay, maliban ng ano niya. Eh ngayon, sandali nila maghiwalay yung tao. Parang laro lang ngayon. Noon, tinuturo ni Kristo yung kabanatan. Doon, ilalapat mo yung righteousness ni Kristo sa mga tao ngayon. Extreme ka, blood, extreme. Verse 7 yun. 7. 19.7 ba? 19.7. Oo, 19:7. 19.7. Why did Moses then command to give a writing of divorcement to put her away? Because of the hardness of your hearts. The hardness of your hearts. Extreme, extreme. Matigas. Tulog pa nga siya. Ay, ang yun. So, mag-workshop pa tayo. No? Sige, tanong-tanong. Sino si Lai? Sino si Loy? Kayo Lai, kayo Loy. Sige. Unang na kayo. Tanong ko po yung sa First, yung tanong niya. Sadya yung dapat i-post mo yung mga tanong nila, tapos yung sagot. Sayang yung mag-Facebook mo. Tanong ko po yung sa 1 Samuel 15:11. Bakit po nanghihingi yung Diyos doon? Kasi alam naman niya po yung lahat ng bagay. Bakit pa siya nagsisi? Nagsisi. Kasi may God in time. Sa 1 Samuel. Sagutin ka lang mamaya. May God in time. Sa 1 Samuel. Ang God in time, yung Diyos nakikipag-usap sa liwanag ng lupa natin na maintindihan natin. Kasi kung relativity agad, baka hindi mo makuha. Okay. May ibang question. Maramay ng taas na mga ganyan na. Jim. Ay, di, ikaw na. Napasok. Yung decision po ba ng tao pinahawakan ng Diyos? Hinahawakan? Pinakahawakan ano? Oo, yung decision kung tatanggapin siya o hindi. Yung pagtanggap sa kanya o pag-reject sa katwiran niya, pinangahawakan ng Diyos yan. Pagka-preren, pagka-Nicolaitan. Pero, yung gusto mo hindi pumunta ng buntag, hindi wala sa desisyon mo yan. Gusto mo hindi bumagsak ng San Martin, wala sa desisyon mo yan. O, hindi umulan. Okay, Brother Jim. paano malalaman ng isang Kristiyano kapag meron siyang banal na espiritu? Maraming paliwanag, may full class tayo dyan. Pero, Virgin Jim, ang importante, sulat mo to, pasalamat ka sa Diyos. Maghingi ka ng tawad sa Diyos. Kumpisal mo yung mga kasalanan mo. Hindi lang sa Diyos ha, pati nun sa yung na-counselor sa kulang. Number 3, i-report mo sa Diyos yung pahayag na matutunan mo at hindi mo pa alam. Humingi ka ng pahayag sa Diyos. Humingi ka na, gabayan ka ng Diyos. Yan ang lagi mong panalangin. Number 4, sulat mo, panalangin mo yung iba. Na hindi na, may nahihina. O si Irish, nag-drawing lang ng ano, sa kamay. Sino ang magulang? Dapat patayin mo. Erika, dapat magulang na dyan eh. Dapat magulang na sa kanya. Tingnan niyo yung katabi niyo kung kasi na ay mga bata. Anong gulang niyo? Tanong ko lang po, kasi sa counseling ko ba, merong magulang, mahina siya sa assertion. Pero yung isa, medyo magaling siya sa assertion. Paano ito maibabalance na hindi niya pa kaya ganatin yung talaga pag-assert? Pero hindi naman siya lumalaban. Meron siyang pinapakinggan na yung message, pero hindi niya kaya ganatin. Wala siyang Sagot, sulat yung tanong. Wala na yung sulat. Pwede ko bang maibalance yun? Sis, ganito. Kaya kailangan natin ng hukom session.
So, kailangan... Pag walang bubong session, Ganito nga, isinesession na nga namin, pero... lalakas ka. Lalakas ka. Sis, makinig ka. Sulat mo to. Hindi siya isang upo, magaling agad. Bibilang ka ng ilang daan, ilang libong beses. Na pag tutuloy-tuloy na, paliwanag. Huwag tayo magputi. Yan ang minisip natin eh. Dahil madedevelop yan. Huwag ka magmadali. Hindi, kasi 2 times ka lang naman namin. Kaya nga, pag siya, pinagpe-pray pa niya yung sinabi ko, ganyan klaseng prayer, bibilis yan. Okay? Tulad mo lang yan. Okay. May tanong? Wala? Workshop na tayo? Sir George, baka nasa labas na yung mga bata eh. May tanong ako. Hindi patabi niyo. Nasa labas na. Si Joseph, Papa. Oh, dili. Bago tayo mag-uusap, baka workshop na tayo. May tanong kasi doon sa radyo na kung ikaw ay hindi pa nakatanggap ng Espiritu Santo ay wala ka bang karapatan na mangaral ng salita ng Panginoon? Ngayon, kung ikaw ay nakatanggap ng Espiritu Santo, maraming mga ngaral sa buong mundo, paano sila makikilala na sila ay bautismado ng Espiritu Santo? So, yung bautismo pinag-uusapan ko ay outdwelling. May Daniel yata. Yung bautismo na outdwelling, lahat ng nangangaral meron yan. May Daniel kaya. Kahit bulaan yung mga ngaral. Naniniwala kayo sa Budas, may Espiritu Santo nung nangangaral. So, ibig sabihin, outdwelling. Wala pa i-enjoy yung Yung salitang bautismo, sinabi ko, outdwelling. Hindi indwelling. So, lahat ng nangangaral meron na yan. Whether aware sila o hindi. At alam niyo, minsan, unbeliever. Minsan, inaano na ng Diyos. Minsan, pinagprotektahan pa ng Diyos. Para makagawa ng mabuti. Okay? Ganyan kalawak ang Espiritu ng Diyos. Brother George. Tungkol lang naman ito sa bautismo sa Espiritu Santo eh. Ngayon, mayroong outdwelling sa outdwelling. Bakit may mga Kristiyano mahusay mangaral ito natural din sa atin mahusay pero ang kanyang ugali, ang kanyang gawa karumal-dumal. Ano yan? Oy, I-define kay karumal-dumal, Brother George. Merong karumal-dumal na Bart nakikinig. Merong karumal-dumal na kasalanan sa laman kung titignan ng tao. Merong karumal-dumal sa mata ng Diyos yung Nicolaita. At yun ang mahawa pa ng Nicolaita. Yun, pwede siya mukhang banal sa labas. Pero sa mata ng Diyos, karumal-dumal ginagawa niya. Kasi pinapahamak niya yung tao. So, dalawang klaseng karumal-dumal. Yung isa, parang Maria Magdalena na karumal-dumal dahil matuto. Yung isang karumal-dumal, yung mga Pariseo sa Luseo na nagni-Nicolaita. So, dalawang klaseng karumal-dumal. So, ang tanong mo, bakit may karumal-dumal? Ang tanong mo, Tanong ko, bakit sinasabi natin tayo ay may bautismo ng Espiritu Santo dahil tayo ay nangangaral na ng salita ng Diyos? Bakit walang nakikita sa ating buhay? Hindi makita sa ating buhay. Sabi nga yung salita ng Diyos, si Kristo. bakit nakakagawa pa ng karumal-dumal? Amen. Okay. So, yung karumal-dumal sa laman, may kahinaan ng Kristiyano, wala pang nag-aalalay sa kanya. Mapapalo ng Diyos kung siya ay tunay na Kristiyano. Ito tayo sa kabila, si Nicolaita, karumal-dumal sa Espiritu. Pwede din siya ligtas, no? Pero mas matinding palo yan sa Diyos. Itong karumal-dumal sa Espiritu, mapapalo din ng Diyos siya kung mahal siya ng Diyos, kung anak siya ng Diyos. So, bakit? Ito sagutin ko isang part. Bakit nagagawa ng mga mangangaral na Kristiyano ang karumal-dumal? Banal siya pati sa laman, ha? Banal sa laman. Pero karumal-dumal dahil Nicolaita, yung paninira, yung pagsisira sa influensya ng iba. Oh.
Kasi yan ang pagbubulag ng Diablo sa religious spirit. Mas mabilis mahulog dito kasi ito hindi nakikita ng tao. Nakikita ng tao, bait-bait niya, hamo-hamo niya. Pero hindi niya nakita, sa likuran pala ng kaamuhan na yan, kinukulong na yung isip ng tao. Bawal na makinig sa iba. Oo. Huwag pag-usapan ng doktrina, hindi dapat maaralan ng iba. So, yun, mahirap ito makita. Ang makakita lang nito, yung pinahiran. Yung mga hindi pinahiran, mapupulan dyan eh. So, meron tayong mga pasaropa, meron tayong mga pastor sa denomination, meron tayong sa time na maamo. So, mahirap na discernment ito. Mahirap na discernment ito para makita yung karumal-dumal sa espiritu. Okay? Mas madali na makita yung karumal-dumal sa laman. Kasi, nagkasala sa laman. Pero ito, nagkasala sa espiritu, matindi ito. Okay. Wala na tanong. Workshop na tayo. Saan na yung ibang mga bata? Tignan nyo sa labas. Sino pwede pumunta sa labas? May set up? O check nyo kung nag-set up ha. Sige. Ganito. Yung mga pulilit, ipakamay natin sa mga bisita. Pwede hatin yung dalawang bisita. Okay lang sa inyo, no? Yung mga bata, kakamayan kayo. O sige. Sis, lipat ka doon sa likod para dalawang grupo. Doon ka sa likod. Ikaw, dito ka lang. Circle kayo. Sister Shirley, para circle kayo doon. Sama niya si sister. Tapos dito, mag-recording tayo. Pero padala natin yung mga bulilit dyan. Hati lang. Sister Shirley, gawa kayo ng circle dyan. Sister Liana, gawa kayo ng circle dito. Dalawang, so tig-isang circle kayo. So doon, yung isa sa inyo sa likod, yung isa sa inyo dito sa harap. So, hiwalay lang kayo. Oh, Erika, circle na kayo dito. Ganito, mga magulang, magpa-partner tayo. Hati. Kaya mo siya. Ito kami naman, Barry. Iba yung circle na ito. Para makanamin yung mga young people, makahati. Dalawang circle, mga isang circle kayo na. Sister Rose, guide mo na yung mga batang bulilit dito. Si Joshua, si Yen, si JT, si Dave. Lalaman na yata eh. Eris, hindi pa kayo. Kaya ang magre-record sa assignment. Brother Nico, isa ka sa hukom ko, session kay Padung, Jocelyn. Sister Nita, tumulong ka sa yung bata, makikipagkamay. Ito, ang nakasulat dito. Sasabihin ko yung yung frontliner niya,